May isang lugar sa mundo na buhay ka, pero parang hindi ka kinikilala ng mundo. Wala kang papeles, walang pagkakakilanlan at wala kang sariling bansa. Sa Sabah, Malaysia, libo-libong Pilipino ang nabubuhay sa ganitong estado. Hindi sila turista, hindi rin sila legal migrant, at lalong hindi sila maituturing na mga citizen ng naturang bansa. Kaya kung sila'y kinidnap, sinaktan o namatay sa gutom, walang magbabago sa record ng kanilang bansa. Walang bilang ang pagkawala nila kasi sa simula pa lang, hindi na sila kabilang sa mga mamamayan ng Sabah, Malaysia. Lagi silang alerto, laging handang tumakbo at laging may takot. Isang lugar kung saan ang pagiging Pilipino ay hindi isang pride, kundi para bang isang napakalaking problema. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang kalagayan ng ilan sa mga kababayan nating mga Pilipino na piniling makipagsapalaran sa Sabah, Malaysia. At bakit nga ba imbis na umuwi na lang sa ating bansa, mas pinipili pa rin nila ang ganitong uri ng pamumuhay. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Isang makitid na dagat lamang ang pagitan mula sa hilagang bahagi ng Indonesia at halos abot kamay mo na nga ang bahagi ng Mindanao. Dito dumadagsa ang libu-libong migrant workers mula sa iba't ibang parte ng Southeast Asia. Kabilang na rito ang Pilipinas. Umaasa sila sa pangakong giginhawa ang kanilang buhay, pero ang totoo, ginagawa lamang silang parang robot sa teritoryo na ito. Ilang dekada na silang nagpapakahirap sa malawak na palm oil plantation. Walang katapusan ang napakabigat na trabaho. Halos walang pahinga. Minsan, pati nga ang kalikasan ay nilalabanan din nila makapagtrabaho lamang. Trilyon-trilyon ang kinikita ng industriya ng palm oil sa bansang Malaysia. Pero alam mo kung ano ang kapalit nito? Hindi lang pawis, kundi pati ang dugo. Tahimik, walang reklamo. Wala ring headline. Balikan natin ang naganap noong dekada 70. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Mindanao. Walang tigil na putukan, walang tigil na takbuhan dahil sa mga rebelde. Marami sa mga kababayan natin ang naisipang tumawid patungo sa Sabah. Akala nila pansamantala lamang ito at kalaunan ay makakabalik din sila sa Pilipinas. Pero ang pansamantala ay naging pangmatagalan. Marami ang nagpakasal hindi sa papel, kundi sa pananampalataya. Nagkaroon ng anak at dito na nga nagsimula ang tunay na problema. Sa kasalukuyan, umabot na sa 770,000 na mga Pilipino ang naninirahan sa Sabah at higit kalahati rito ay undocumented. Ibig sabihin, kung wala kang papel, hindi ka pwedeng makapag-aral, hindi ka pwedeng magtrabaho legally, at hindi ka pwedeng magpagamot ng maayos sa mga ospital. Kahit ipinanganak ka doon, hindi ka pa rin ituturing na isang citizen dahil hindi kinikilala ng Malaysia ang karamihan sa mga Pilipinong nasa Sabah. Kaya nga, kahit musmus na bata pa lamang, lumalaki na parang wala sa mapa. Lumalaki silang walang sariling pagkakakilanlan. Sa bansang pinanggalingan ng kanilang mga magulang ay hindi sila rehistrado. Sa bansa kung saan siya isinilang, illegal naman siya. Sa unang iyak pa lamang ng batang ito, parang tapos na ang laban para sa kanyang buhay. Pwede silang dakpin ng kinauukulan anumang oras. Pwede silang i-deport kahit doon na sila lumaki. Pwedeng mawala ng bahay at ari-arian at sa isang iglap lamang ay pwedeng ipatapon ng gobyerno ng Sabah, Malaysia. May mga operasyon pa nga na sinusunog o ginigiba ang mga tirahan ng mga undocumented communities. At ang mas masaklap pa rito, dahil walang legal na trabaho, napupunta sila sa illegal na gawain. Nagiging target sila ng human trafficking at ang iba, napapasok pa sa mga sindikato. At ang pinakamasakit dito, kapwa Pilipino paminsan ang nagre-recruit sa kanila.
Sa pagpasok pa lamang ng 2026, may 26 na Pilipino na ang na-rescue mula sa human trafficking sa Malaysia at karamihan sa kanila ay dumaan sa illegal na ruta. Kapag wala kang papel, ikaw ang pinakamadaling biktima sa mapang-api nating lipunan. At ito nga ang pinakamasakit. Hindi sila Pilipino sa papel, hindi rin sila Malaysians sa batas. So, sino nga ba sila? Wala. Para silang mga multo. Wala silang mga lehitimong records. May mga bata nga sa Sabah na hindi marunong magtagalog at hindi rin fluent sa Malay at hindi alam ang kultura ng kahit aling bansa. Pero bakit nga ba wala pa ring nagbabago? Simple lamang pero masakit ang sagot dito. Una, political issue. Ikalawa, diplomatic tension. Walang malinaw na solusyon. Ang dalawang bansa ay kapwa nagtuturuan. Pero ito ang pinakamabigat. May mga taong ilang dekada nang naghihintay ng identity. May mga pamilya na 3 henerasyon ng undocumented. At may mga batang hindi pa nakakakita sa tunay na mundo. Naiipit sila sa pagitan ng dalawang bansang parehong hindi sila kayang akuin at kilalanin. At kung iniisip mong hanggang doon na lang ang pinakamadilim na bahagi, hindi pa. Sa baybayin ng Sabah, may isang grupo na matagal nang nandyan bago pa nga nauso ang mga passport. Ang tawag sa kanila, Badyaw Laut. Mga taong dagat. Ilang siglo na silang naglalayag sa karagatan ng Sulu bago pa nagkaroon ng mga borders, visa, immigrations at kung ano-ano pang mga dokumento. Pero isang araw, may mga taong umupo sa gobyerno, gumuhit ng linya sa mapa at biglang nahati ang kanilang mundo. Yung dagat na matagal na nilang tahanan, biglang naging teritoryo at biglang nagkaroon ng may-ari. At ngayon, sinasabihan na kailangan na raw nila ng passport. Paano nga ba sila magkakaroon ng passport kung buong buhay nila ay nasa bangka lamang sila? May hindi nga nila alam kung ano ang birth certificate. Passport pa kaya? Kaya ano nangyari? Libu-libong Badyaw Laut ang biglang naging walang bansa sa sarili nilang lupain na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Wala silang karapatan at ang mas masakit pa rito, ginugulo sila at pilit na pinapaalis. Ito lang naman ang mundong kilala nila. Kaya nagkawatak-watak ang kanilang lahi. Yung iba ay maaaring nakikita mo na sa kalsada, nanghihingi ng barya, naglilinis ng sapatos, umaawit, pinagtatawanan, at pinandidirihan. Kung akala mo na ito ang pinakamadilim na parte, hindi pa yan dahil meron pa. Ang pinakadelikadong parte ng kwento, hindi mo makikita sa telebisyon, wala sa headline at hindi nagva-viral. Kapag itinaboy ka ng gobyerno, wala kang ibang pupuntahan kundi sa mga kriminal. Sa underground economy na bilyon-bilyon ng halaga, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa droga. Mas mahalaga pa kaysa sa armas. Ang tao mismo. Pero hindi kahit anong tao. Ang pinakamahalaga, yung mga taong hindi matutuntun. Dito pumapasok ang pinakamasakit na katotohanan. Ang mga batang walang identity. Nagiging target sila ng human trafficking. Dahil kung iisipin mo, kung kikidnapin mo ang batang may identity o may records, merong police report. Magkakaroon ng mga balita. Mayroong CCTV. Delikado ito para sa operasyon ng mga sindikato. Pero kung kukunin nila ay ang mga batang walang papel o walang record, walang mangyayari dahil mahihirapang magsumbong ang kanilang mga magulang. Dahil sa oras na sila ay magsumbong, ibig sabihin, ilalantad nila na illegal din ang kanilang sarili. Hahanapan sila ng passport, permit at ng ID. At kapag sila ay walang maipakita, sila pa ang ikukulong. Alam ito ng sindikato kaya naman ginagamit nila ito bilang sandata at iminamaximize nila ang ganitong oportunidad. Ang mga batang ito ay tila ba mga multo. At alam naman natin na walang magre-report sa pagkawala ng isang taong walang record. Kaya naman ang nangyayari,
Libo-libong mga batang babae mula sa borders ang napupunta sa mga bahay aliwan sa Southeast Asia. Walang identity kaya walang makakapagpatunay na sila ay mga minor de edad. Binibigyan sila ng mga bagong pangalan at pilit na binubura ang kanilang nakaraan. Ang iba naman ay makikita mo sa mga kalsada, ang mga batang namamalimos sa ilalim ng tulay o nakakulong sa madilim na garment factory para magtrabaho. At kapag ni-raid ang nasabing factory, hindi sila madedeport kasi wala namang bansa na tatanggap sa kanila. Kaya saan sila pupunta? Babalik pa rin sila sa parehong impyerno. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzet. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.